nagiging pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan ng taong bayan. At syempre nangampanya rin si Inday Sara laban dun sa Congressman Valeriano na siyang nag-privilege speech para naging dahilan para mag-imbestiga ang Huwad Committee laban sa kanya dun sa confidential fund. At syempre kay Abante na may padila-dila. Okay? At ako naman po nananawagan sa mga butante ng Maynila, huwag nyo na pong iboto Valeriano, ang Joel Chua, at ang Abante dahil kinakailangan po natin taong mga may prinsipyo, tao na hindi piniperta ang kaluluwa sa mga tambaluslos, at kinakailangan po natin yung maninindigan at itataguyod yung mandato, malinaw na mandato na binigay ng taong bayan kay VP Sara na mas marami pa sa mandatong binigay kay Marcos Jr. At huwag niyo pong kakalimutan, hindi naman mananalo yung Marcos Jr. yan kung hindi naman kinampanya ni Inday Sara Duterte. At talaga namang alam natin na binigay ni Inday Sara Duterte kay Marcos Jr. ang Visayas at Mindanao, at alam natin na yan lang naman talagang dahilan kung bakit nila ininganyo si VP Sara na tumakbo ng Vice President. Nakatandem nga ni Marcos Jr. dahil alam nila na without Inday Sara, matetake two na lalampasuhin siya ni Leni Robredo. No? At matapos na makuha na nila kinakailangan nila, ayan na, sinimulan ng paninira kay Inday Sara dahil insecure nga sila. Ang gusto nila ay Marcos forever, at ganitong kaaga pa lang, gusto na nilang talagang pulbusin ang kanilang magiging katunggali sa 2020. Pero opposite po ang nangyari, lalong pinagkakatiwalaan, lalo naman pong ina-approve ng taong bayan ang performance ni Inday Sara Duterte, lalong-lalo na matapos na kinidnap ang kanyang ama papunta dito sa Dahig, at yung pinakita niyang dedikasyon bilang isang anak sa kanyang ama. Bagamat alam naman natin na sa pamilyang Duterte, matagal nang nagkaroon ng annulment sa panig ng nanay at ang tatay ni VP Sara, ginawa pa rin niya ang kanyang obligasyon bilang isang anak na babae, panganay na anak babae, para talagang asikasuhin muna yung mga pangangailangan ng kanyang ama dito sa Dahig. At talagang yan ang dahilan po kung bakit pinagkatiwalaan at binigyan ng napakataas na approval rating ang Inday Sara Duterte. So anyway, yan po mga pangyayari sa linggong ito. It is now the 46 days since kinulong ang Tatay Digong. Ang tanong ko lang po, hanggang kailan kaya makukulong ang Tatay Digong? At mukhang napakatagal na itong 46 days na wala pa tayong kahit anong remedyo na inasasampa para kay Tatay Digong. Pero anyway, ako naman po nakapag-usap na kay Congressman Pulong, at ang sabi ko ay may mga alternatibong mga remedyo, kasi tingin ko nga hindi remedyo itong mangyayari sa ICC, dahil if you go by the ICC past decisions, wala silang pakialam kung paano nakuha ang jurisdiction ng isang akusadong importante ay mabigyan daw siya ng isang patas na pagdinig. No? E sa akin naman, under modern human rights law, kapag mali ang pamamaraan kung paano nakuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado, dapat maging dahilan para mawalan ng jurisdiksyon ng hukuman. Kasi hindi naman dapat na para ituwid ang di umano ay mali, gagawa na naman isang pagkakamali. No? Ang sinasabi ko po ay di umano. Kasi nga po, ang sinasabi nila 30,000 victims, and yet 43 lang ang sinasabi ngayon dito sa warrant of arrest na naging basehan nga para kinidnap ang Tatay Digong. Ulitin ko po, ang 43 counts of murder, kayang-kaya po yan ng ating mga hukuman sa Pilipinas, at hindi na dahilan para mga dayuhang mahistrado pa ang umupot, maghusga kay Tatay Digong. Kayang-kaya na po yan ng ating mga lokal na huwes, lokal na prosecutor, lokal na sistema na pagbibigay ng katarungan sa Pilipinas. Okay? Anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli po, kami po ay nakikiramay dun sa at least siyam na pumanaw na dahil po dyan sa insidente sa Vancouver. Sana po ay mabigyan sila ng mabilis na katarungan, at dun sa iba pang nasugatan at pinagdadasal namin na hindi pa po madadagdagan ng hanay ng mga nasawi dahil dyan sa karuma-duma na insidente sa Vancouver. At hindi po talaga natin maintindihan bakit nangyari itong bagay nito. Ang sinasabi lang ng news reports ay wala sa tamang pag-iisip. No? Kaya nga po, yan po talaga ang mga nangyayari kapag mayroong mga wala sa tamang pag-iisip. Kaya nga po ulitin ko, panawagan ko sa ating taong bayan, siguraduhin natin ng ating presidente ay nasa tamang pag-iisip, dahil kung hindi, talaga pong lahat naman tayo ay lulubog bilang isang bansa, at siguradong hindi natin mabibigyan ng lunas ang napakadaming nating mga problema. So paulit-ulit ko pong sasabihin ang bilin lang ni Tatay Digong, vote straight Duterte,
At dahil meron pang 4 na inendorso, mamili na lang po kayo dyan sa 4 na yan. Mamili kayo ng 2. At ang naririnig ko, ang karamihan ng mga DDS ay pumipili ng bilyar at unasan, no? Pero pwede naman kahit anong combination, pwede niyong piliin yung 2 sa 4 na inendorso ni Bibi Sara at ni Tatay Diggo. At sa akin naman po ang aking sinusulong para sa party list, Gabay Party List 139 sa balota, magpapatupad ng tama ng universal healthcare para wala na pong mamamatay dahil lamang sa kahirapan, papalawigin ang libreng at masustansyang tanghalian para sa lahat na ng kabataan, at papaliwigin pa ang libreng irigasyon sa maliliit na mga magsasaka sa pamamagitan po ng pagpapalawig ng mga kabukiran na sakop ng ating